Nabanggit na lang din ang trabaho. Dumami po ang bilang ng mga walang trabaho base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Tiyempo ang survey sa panahon ng graduation. Ang tanong, sapat ba ang available na trabaho? Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Kahit holiday, bihis na bihis at nakaayos si Leia. Nagpunta kasi siya sa isang kumpanya sa Las Piñas na may job opening. 3 buwan na raw niyang sinusuyod ang mga job fair at mga restaurant para mag-apply bilang service crew. Mahirap po pero kailangan pa rin magtiyaga sir kasi kailangan maghanap ng trabaho. Isa si Leia sa mahigit 2 milyong Pilipinong walang trabaho ngayon. Sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, 4.1% ang unemployment rate sa bansa nitong Abril. Mas mababa ito ng 4.3% na naitala noong Enero, pero bahagyang mas mataas sa 4% sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Sa mga gantong buwan kasi, nadadagdagan ng ating labor force dahil sa mga nagtatapos sa kolehiyo. Kadalasan, pag tumataas yung ating labor force participation rate at yung number, hindi naman talaga na-absorb lahat doon sa employed person. So may mga na-absorb tayo, may mga hindi na-absorb na naging unemployed. Tumaas din ang bilang ng mga underemployed. Sila yung may mga trabaho, pero pakiramdam nila ay hindi sapat ang kinikita nila, kaya naghahanap ng dagdag na racket. Isa na riyan ang delivery rider na si Dave. Talo po yun, sa gasolina, sa ano pa lang po, hulugan ng motor ko, wala ako. Napapanggastos pa po sa pamilya, wala rin. Marami sa mga nawalan ng trabaho ay mula sa manufacturing sector, partikular na semiconductors industry dahil sa paghina ng exports ng bansa. Nabawasan din ang mga manggagawa sa agrikultura dahil sa pagbaba ng presyo ng palay. Kaya ang ibang magsasaka lumipat sa ibang trabaho. Yung pag-introduce ng mga machineries, particularly sa pag-harvest, so mas konti na yung manpower na nire-require at ang sinasabi, lumilipat sila sa construction. Tiyempo ang paglabas ng Labor Force Survey ng PSA sa kapapasalang na panukala para sa 200 peso across-the-board wage hike ng Kamara. Babala ng ilang grupo, baka mauwi ito sa tanggalan sa trabaho o pagsasara ng maliliit na negosyo. Bagay na hindi pa masabi ngayon ng PSA. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.